For today's video mga guys, luto po tayo ng lumpiang toge. Ito po gagamitin natin, kikiam, tapos taba ng baboy, siyempre lumpia wrapper, yan, repolyo, ginisa mix, yung toge, siyempre liquid seasoning, mantika, cubes, sibuyas, bawang, beans, at tsaka carrots. Simulan po natin, yan, magpainit po tayo ng ating kawali. Pag mainit na po ang ating kawali, siyempre, gigisahin natin ng gulay, kailangan natin ng mantika. Painitin lang po natin ng mantika para pwede na po tayong maggisa ng ating pinakamasustansyang bawang, sibuyas, at bawang. Yan, sabihin natin yan. Haluin lang po natin ng maigi. Yun. Haluin lang po natin hanggang maluto po natin yung ating sibuyas. Yung bawang po natin, inulit po natin kasi pag inuna po natin yan, masusunog po yung kagad. Dapat po hindi po siya masusunog. Iyan guys. Pa-whitein lang natin yung sibuyas at pag luto na yung sibuyas, yung bawang natin nangingitim na, kaya kan huli. Ilagay na natin tong ating taba ng baboy. Ayan guys, pampalasa yan. Masarap kasi ang taba. Pero hindi natin siya kikis-kisin. Yung halu-haluin lang natin hanggang sa lumambot at matas na ng mantika yung taba ng baboy. Yun guys. Kaya taba po ng baboy ang ating ginamit. At ayun na nga. Yun, nagmantika na po yung ating mantika. Ayan po, lagay po natin ang ating kikiam. Ayan po, ilagay po natin ang ating kikiam at halu-haluin lang po natin ulit hanggang sa maluto na po yung ating kikiam. Napakasarap po yan. Lagyan na natin ng paminta. Napakasarap po ng may kikiam. Naisip ko lang po yan na lagyan po natin ng kakaiba. Hindi puro tokwa lang. Yun. So yun, naluto na po ang ating kikiam. Lagay na natin ating carrots. Huwag po natin i-overcook yung ating carrots. Yung saktuhan lang po. Para sa toge po natin, pag kinain na po natin ay crunchy pa siya. So yun guys, halu-haluin lang po natin hanggang ma-mix na yung mga veggies natin dyan. At pagkatapos po nyan, pag naluto na yung ating carrots, syempre, susunod po natin dyan yung isang pangmatigas, yung beans. So yun guys, haluin na natin hanggang sa maluto din yung beans. Huwag din natin i-overcook. At ayun na nga, naluto na yung beans. Siyempre, sunod na natin yung ating main ingredient, ang ating toge. So yun guys, ayan, sinalampak ko na lahat ng toge. 1 kilo yan guys, yung toge po natin. Wala po tayong measurement kasi tansyahan na po lahat yan kung gaano karami ang ilagay ko. Tsaka depende rin naman po sa inyo kung gaano rin karami ang gusto nyong ilagay na gulay. Sa inyo po yan. Kung gusto nyo ng sobrang dami na gulay, depende po sa inyo. So akin ay okay na sa akin yung ganyan lang na mga gulay ko na repolyo, beans, tsaka yung aking sahog, kikiam, at taba ng baboy. So yun guys, haluhuluin natin hanggang sa maluto na po yung ating toge. Mag-shrink po yan. Liliit po yan toge natin. At ayun na nga yung ating toge. Lagyan na natin ang ating ginisa mix. Pampalasa po natin yan at pampaumami din. Kasi lagi po akong gumagamit na yan ngayon. At lagyan natin siya ng cubes. Yan. Lagyan po natin siya ng cubes para malasa na po yung ating toge. Pwede rin naman po siyang kainin ng ganyan na pag naluto. Ayan. Para double purpose po yan. Kasi magkakatas po mismo yung toge na yan. Mamaya po makikita nyo po yung pagkatas nyan. So halu-haluin lang po natin hanggang maluto na po yung toge. Kasi magmamantika pa po yung taba natin dyan eh. So yun guys, hintayin na natin hanggang sa maluto yung toge po natin.
Yan, lalagyan ko na siya ng liquid seasoning. Yun, ang isa pa sa pampasarap natin yan at pampaamoy. Sarap sa amoy ang liquid seasoning eh. Siyempre, pag nilagyan na natin ng liquid seasoning yan, sunod na natin ilagay ang asin. Yan po siya. Ang asin po, hindi lang po siya pampaalat, kundi ay pampalabas din ng lasa ng ating mga ingredients. Yun po ang purpose ng asin. Isa po siya sa nagpapalabas ng lasa. Huluin lang po natin siya sa medium fire lang po para hindi kagad masunog yung ating toge. At yun na nga, lagay na natin ang repolyo kasi naluto na yung ating toge. Pag mag-isa lang po ang toge, toge lang siya. Pag marami, together. Ayan po. Siyempre, huli natin repolyo kasi sobrang dali lang maluto ng repolyo. At saka, pag nagre-repolyo po ako, saglit lang talaga para medyo gusto ko yung freshness ng repolyo, yung crunchy niya. Kinakain naman po siya ng hilaw. Pwede po siyang kainin ng hilaw. So, tayo ay niluluto natin ng half cook lang. Medyo half cook lang siya. So, ayun na guys, nag-shrink na siya. Yan o, kita nyo yan. Solid yan. Sobrang sarap po niya. Subukan nyo rin pong kasing gawin. Nag-water na po siya o. Yan o, nagtubig-tubig na po siya. Yun po, yung sinasabi ko kanina, nakusa siyang nagtutubig. Yun. Yan po, luto na po ang ating toge. So, balutin na po natin ang ating sarap na toge. So, yan. Babalutin na po natin siya. Yan po. Ganyan lang po ako magbalot. Napakasimple. Isang kutsara lang. Pinalamig ko po pala muna yung toge ha. Bago nyo balutin, papalamigin nyo muna. Kasi hindi natin siya mababalot. Tatanggalan nyo po ng katas kasi malulusaw po yung wrapper natin. So ayan, ikot lang. Sabay fold yung gilid. Fold nyo ulit. Ayan po. Tapos okay na yan. Ganyan lang siya. May nilalagay pala ako dyan na ano, pang cover niya. Ayan o. Yung cornstarch water mixture. Yun yung nilalagay ko sa top para mag-sealed siya. So, isang kutsara lang ulit ang ating nilalagay. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Kung gusto nyo na maliit, pwede naman. Ito naman po ay pambahay lang. Pwede nyo rin po siyang pang negosyo. So, yung akin, ganyan lang para lang naman sa amin. Yan. Pour nyo po yung dalawang gilid para close siya. Pagdating po sa taas, punasan nyo lang po ng water cornstarch mixture. Yan, magsisealed na po yan. Ayan na po siya. So, balutin na po natin lahat guys. Ay isa-isa lang para saktuhan lang yung ating pagbalot. Ayan, isa lang din po yan. So, balot lang guys. Hanggang maubos po natin yung lahat. At tapos na po natin siyang balutin. Pipirituhin na natin. Lagay lang po tayo ng ating mantika sa ating kawaling maliit. Yan guys. Deep fry po dapat siya. So, maliit lang yung ating lutuan. Kaya ganyan lang yung mantika. At least cover naman yung half, at least half niya. Yan. Lagay po natin ang ating toge. So, yun. Ayan po siya. Medium fry lang po ang aking ginagawa. Para hindi po siya kagad madaling masunog. Tsaka at mag-crunchy po siya. Kasi kapag mahinang apoy po, may matatagalan din po kayo. Sobra. Pag malakas naman, masusunog siya kagad. Ito na yung kabilang side. Baliktarin na po natin. Yun o. Diba? Nagbo-brown na siya. Ayan. Pag luto na po siya, ayan na po. Siyempre, hauunin na po natin ang ating toge. At pag yan po ay nahanginan, titigas pa po yung ating skin ng toge. Pag tumagal naman siya, ganun pa din naman. At di yan magbabago. Yun po. So, ayan na. Luto na po ang ating toge. Yan na siya. So, mga guys, tara, kain na po tayo.
Ang oras na. Tayin mo yung wala.